Sa gitna ng baryo Ikotan, may isang matandang kilala sa pangalang Mangkardo. Sa edad na mahigit 70, balingkinitan pa rin ang katawan nito, at matalim ang paningin sa kabila ng mga kulubot sa mukha. Araw-araw ay makikita siya sa plaza, nakaupo sa bangkito, habang pinapaikot ang kanyang trumpo sa iba't ibang estilo, palad, siko, semento, maging sa ulo ng mga bata. Hindi ito ordinaryong trumpo, may patong ito ng pilak sa ilalim, at ang tali ay tila gawa sa kakaibang balat, hindi basta napuputol. Ilang beses nang sinubukang gayahin ng mga kabataan ang mga galaw niya, pero ni Isay hindi makadikit sa kanyang husay. Sa mata ng lahat, si Mangkardo ay isang tahimik, mapagkumbabang tagapag-aliw sa baryo. Pero sa loob ng kanyang kubo, may tagong silid, puno ng mga anting-anting, sinaunang sandata, at lumang sulat tungkol sa tagapagtanggol ng Ikotan. Sa ilalim ng kapilya sa baryo ay may lumang lagusan, dito palihim na nagtitipon si Kapitan Mangberto kasama ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng daang taon, sila'y nagpapanggap na tao, gumaganap bilang lider, pulis, at guro ng baryo. Ngunit ang totoo ay angkan sila ng mga aswang na may mitiing sakupin at lamunin ang buong Ikotan. Panahon na, bulong ni Berto sa kanyang general, isang lalaking payat ngunit may matutulis na kuko at pulang mata. Wala nang tagapagtanggol sa panahong ito. Napakarupok ng mga tao. Hindi na sila marunong maniwala. Ngunit hindi pa nila alam, may isang matandang hindi pa rin nawawala ang pananampalataya. Sa isang panaginip, binisita si Cardo ng imahe ng kanyang ina, si Kulaylan, ang dating babaylan ng Ikotan na pinatay ng mga aswang ilang dekada na ang nakalilipas. Ipinakita nito ang huling piraso ng lihim. Ang trumpo mo'y hindi laruan. Iyan ang huling sandata ng ating lahi. Ang pakong pilak ay sinumpa upang tunawin ang laman ng nilalang na galing sa dilim. At ang tali ay hinango sa buntot ng hari ng dagat, ang Pagi. Gamitin mo yan sa tamang panahon, anak. Pagkagising, pinuntahan ni Cardo ang ball sa ilalim ng sahig. Inalis ang alikabok, inamoy ang amoy ng lumang kahoy, at muling inihanda ang kanyang sinumpang trumpo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga residente. Isang mag-ina, 3 kalalakihan, at isang pulubi ang biglang hindi na nakita. Pinatahimik ng kapitan ang balita, ngunit kumalat pa rin ang takot. Isang gabi, isang batang lalaki ang umiiyak sa plaza. Nawawala po ang tatay ko. Umalis lang para bumili ng bigas kagabi, hindi na bumalik. Nagsimulang magtanong ang ilan. Ngunit sinisiguro ng mga aswang ang katahimikan sa pamamagitan ng pananakot. Maging si Mangkardo ay tinangkang patahimikin. Sa isang gabi, may isang nilalang na pumasok sa kanyang kubo. Mabalahibo, may matulis na ngipin, at may masangsang na amoy ng asupra. Ngunit bago ito makalapit, umugong ang hangin. Ipinailan lang ni Mangkardo ang trumpo, at sa unang tama sa sahig, napasigaw ang nilalang. Natunaw ito sa sarili nitong dugo. Nabahala si Berto. May pumapatay sa atin, bulalas niya. Nagsimula silang gumamit ng paniktik, mga uwak, mga tikbalang, mga nilalang sa gabi, upang alamin kung sino ang pumapatay sa kanilang mga kasamahan. Isa ang pangalan ang laging binabanggit. Cardo. Imposible. Sigaw ng isa. Isa lang siyang matandang baliw na mahilig sa trumpo. Ngunit si Berto ay nanahimik. Alam niya ang pangalan ni Kulaylan. At alam niya na ang anak nito ay hindi basta matanda. Isang gabi ng pista, habang abala ang lahat sa sayawan at kainan, doon umatake ang buong angkan ng aswang. Walang paunang babala, sumugod sila mula sa kagubatan, mga anyong hayop, anyong tao, at mga nag-aalab na mata. Mga buntis ang una nilang pinuntirya. Sumunod ay ang matatanda, mga batang tinatangay at nilalapa. Ang baryo ay naging impyerno. Ngunit bago tuluyang mapuksa ang lahat, isang malakas na sigaw ang pamunit sa hangin. Itigil nyo na ang kasamaan. Mula sa gitna ng plaza, nakatayo si Mangkardo. Suot ang lumang pulang bandana ng kanyang ina, hawak ang trumpo, at nakaeke sa dibdib ang tali ng Pagi. Isa-isang tumakbo ang mga aswang, ngunit wala silang takas. Ipinapaikot ni Mangkardo ang kanyang trumpo, at sa bawat ikot ay parang may apoy na lumalabas dito. Kapag tumama ito sa katawan ng halimaw, ito'y nasusunog sa pilak. Ang kanyang tali ng Pagi ay ginamit din na parang letigo, isang pitik lang at napupugutan ng ulo ang mga aswang. Lahat ng mga natitirang halimaw ay pinabagsak niya isa-isa, hanggang sa isa na lang ang natira.
Humarap sa kanya si Kapitan Berto, ngayoy ganap ng halimaw, may pakpak ng paniki, balahibo ng lobo, mata ng uwak. Buong angkan mo, pinatay ko na noon pa, sabi ni Berto. At ikaw, isang matandang nagtatago sa laruan. Hindi ito laruan, sabi ni Cardo. Ito ang huling galaw ng ikotan. Ipinikot niya ang trumpo, at sa sabay na pagtalon ay inikutan ni Cardo si Berto ng tali ng pagi. Tulad ng isang sawa, mamalot ito sa leeg, dibdib, at ulo. Sa huling hila, tumilapon ang ulo ng kapitan, at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang katawan. Nagising ang baryo kinabukasan na tahimik. Mabigat ang hangin, ngunit wala ng halimaw. Muling nakita si Mang Cardo sa plaza. Pinaikot ang trumpo. Tumigil. Ngumiti siya sa mga bata at sabay sabing, kapag kayo'y marunong magpaikot, matututo rin kayong tumigil sa kasamaan. Niyakap siya ng buong baryo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang bagong panganib. Kaya araw-araw, kahit wala ng laban, inaaral pa rin ni Mang Cardo ang bagong estilo ng ikot. Matapos ang madugong tagpo sa baryo ikotan, tahimik na lumisan si Mang Cardo sakay ng lumang jeep na minaneho ng isa sa mga nailigtas niyang kabataan. Umiwas siya sa papuri at kwento. Ang sabi niya, may ibang lugar na mas nangangailangan. Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa isang liblib na bayang tinatawag na Baryo Salugbuhi, isang lugar sa tabing dagat na tila tahimik, ngunit may mabigat na ulap sa paligid. Agad siyang tinanggap ng mga residente, lalo na't ang kanyang husay sa pag-aayos ng gamit at pagiging tahimik ay kinagiliwan ng mga bata. Muli siyang naglaro ng trumpo sa may dalampasigan. Ngunit hindi pa man lumalalim ang linggo, may kakaibang kwento na ang lumulutang. Isang mangingisdang nalunod kahit marunong lumangoy. Mga bangkay ng isda na may kagat at butas sa leeg. Mga bata na may bangungot tungkol sa babaeng basang-basa na walang mukha. Ang mga matatanda ay may tawag dito, ang mga halimaw ng dagat. Nakilala ni Mang Cardo ang matandang albularyong Pedro na bulag ngunit nakakakita ng espiritu. Sa isang gabing may bagyo, tinawag siya nito. May nilalang nagising tuwing mataas ang alon. Hindi aswang, hindi engkanto. Isa itong sinaunang nilikha. Tumitira sa ilalim ng lupa, at tubig ang kanyang daan. Inilahad ni Pedro na ang nilalang na ito ay dating bantay ng isang lumubog na baryo at ngayon ay nagagalit sa mga naninirahan sa ibabaw ng kanyang tahanan. Walang makakatalo rito, maliban na lang kung datang kalaban ay ipapaikot sa bilog ng liwanag. Dito natahimik si Cardo. Alam niyang ito'y hindi simpleng halimaw. Isa itong espiritong tinatawag sa lumang pangalan na Aluron. Isang gabi, may naganap na pagkawala ng mga bata. Ang tanging iniwang bakas ay mga basang yabag patungong dagat. Nang sumunod na gabi, isang dalaga ang natagpo ang buang, binubulong. Basang buhok, walang mata, inikat niya ako. Ang buong baryo ay halos lamunin ng takot. Walang gustong lumapit sa dagat. Pati ang simbahan ay nagsara. Ngunit si Cardo, pinagmasdan ang alon. At kinabukasan, sa gitna ng bagyong paparating, sinimulan niyang palakasin ang kanyang trumpo. Sa loob ng lumang silid, binuksan muli ni Mang Cardo ang ball ng kanyang ina. Doon niya muling nakita ang liham ng babaylan. Kung ang iyong kalaban ay mula sa tubig, hanapin ang hibla ng huli mong pagkatalo. Gamitin mo ito upang gawin ang trumpo ng tubig, ang trumpo ng alon. Kinabukasan, tumungo siya sa ilalim ng lawa sa may burol. Doon niya kinuha ang patay na buntot ng pagi mula sa lumang bangkay na sinumpa. At sa kanyang kamay, muling binuo ang isang bagong trumpo, mas may kintab, mas mabilis, at tila sumasabay sa galaw ng hangin. Dumating ang gabi ng pinakamalakas na bagyo. Sa gitna ng kulog at kidlat, umahan mula sa dagat ang nilalang na may hugis tao, ngunit ang balat ay parang dagta ng isda, at ang mukha'y wala, tanging butas na lumuluwan ng tubig. Sinugod nito ang baryo, sabay sabing, lahat kayo'y mananagot. Isa-isang nalunod ang mga hayop, ang mga puno'y natamba, at ang hangin ay nagmistulang galame ng halimaw. Ngunit mula sa taas ng burol ay sumigaw si Cardo. Bilog ang mundo, Aluron. Hindi mo ito pag-aari. Pinakawalan ni Mang Cardo ang kanyang bagong trumpo. Umikot ito sa ere, tila pinapatakbo ng hangin mismo. Sa bawat ikot, bumubuga ito ng liwanag na tila tubig na pilak. Nang tamaan si Aluron, ito'y napasigaw. Ngunit hindi ito tuluyang nasugatan. Naghanda si Cardo ng ikalawang galaw, ang pag-ikot ng tatlong tali.
Ginamit niya ang lahat ng natutunan, bilis, lakas, at panalangin. Inikat niya ang tali ng pagi sa paligid ng nilalang, at sa sabay na hampas, bumalot ang trumpo sa leeg ni Aluron. Column, bulong ni Cardo. Pagdating ng umaga, wala nang bakas ng nilalang. Ang dagat ay muli ng kalmado. Ang mga nawala, bumalik na tila walang nangyari. Ang dalaga, bumalik ang ulirat. At si Cardo, muling nakaupo sa bangkito sa dalampasigan. Pinaikot ang bagong trumpo, at sinabi sa isang batang lumapit. Basta may ikot, may laban.